Yusek, the floor is yours. Yes, thank you po. Magandang hapon ulit. So ituloy po natin yung ating presentation. Pakilabas na lang po yung ating presentation. So sige po, next slide na po tayo. So titignan po natin muna ang ating framework. Paano ho tayo nagla-classify ng risk para sa ating mga lugar sa Pilipinas. So ang basehan ho talaga nito ay sa mga projections na ginawa natin na nakikita ko natin na hindi lang po stricter community quarantine ng ating kasangkapan laban sa COVID-19, kagaya ng ECQ, MECQ o GCQ na nakasanayan na natin. Nakita ho natin sa projections na kung pagandahin ho natin ang health system capacity, which refers from the time ho natin ng pag-improve ng ating minimum health standards. So ang paggamit ng mask at saka face shield ay matatapatan po natin ang effect ng ating mga community quarantine o kaya mahigitan pa ito dahil mas mapapaganda pa ho ang ating ekonomiya, mababawasan po ang contraction na tinatawag sa ating GDP. So ito po yung basihan ng ating risk classification. Sa susunod na slide po, papakita natin ang ating objectives and key elements ng ating classification framework. So ang ating objective po talaga is to open up the economy safely. Ito gusto natin gawin. We open the economy safely sa mga lugar po na may controlled transmission and adequate preparedness and capacity. At ang pangalawang objective po natin is we allow the predictability and sustained economic activity kasi nahihirapan na ho ang ating mga taong bayan at mga business establishments na papalit-palit ho parate yung ating community quarantine. So mag-hire ho sila, mamaya pag naging strict ulit yung community quarantine, magbabakasyon ulit yung kanilang mga na-hire. So medyo unstable ho para sa ating ekonomiya. So we want to be more sustainable in our economy. So, para sa ating objective number 1 po, of controlled transmission and adequate preparedness, meron ho tayong tatlong elemento. Ang pag-measure ho natin ng transmission rate, ang ginagamit po natin ngayon, ang mas current is yung tinatawag naming ADAR at 2-week growth rate, yung average daily attack rate and 2-week growth rate, na babalangkasin ho namin sa mga susunod na slide mo. Ang pangalawa po sa pagkontrol ng transmission ay bago ho tayo mag-de-escalate, ginagamitan ho natin, sa previous slide ho muna tayo, ginagamitan ho natin ng gatekeep, yan, tama po. Ginagamitan ho natin ng gatekeeping indicators. So bago ho natin ibalik sila sa mas mababang community quarantine, hinihingi po natin na naka-establish sila sa kanilang health system ng maayos na capacity para magkaroon ng surveillance, magkaroon ng isolation, mga ganun po na ipapakita rin natin mamaya. At isa rin po dito is hindi ho tayo mag-escalate kung tumaas ang kaso, mag-escalate lang tayo kung yung ating health system, mga health facilities natin ay hindi na makayanan yung pagtaas ng kaso. So ang hudyat lang po ng ating escalation ng community quarantine is ang yung ating tinatawag na HCUR or Healthcare Utilization Rate. No? So para ho maging mas predictable at sustainable ang ating economic activity, ang ginagawa po natin is as much as possible, we maintain the previous risk classification para ho mas stable yung mga protocols in an LGU. And then, dati po, ginagawa natin every 2 weeks, nagre-reclassify tayo. Ngayon po, every month na lang po tayo mag-reclassify para po mas stable yung sa ating mga local government units. So, explain ko lang ho ng panandalian yung bawat elemento po ng ating risk classification. Next slide po. So, yung una po nating elemento ay ang pag-measure ng transmission sa average daily attack rate. So ito yung probability that an individual will become ill within a defined population in a time period. So sinasabay ho natin ito sa pag-measure ng 2-week growth rate. Ito namang 2-week growth rate po ay mini-measure niya how quickly the number of cases are changing over a period of time. So dalawa po yung tinitingnan natin dyan, yung
average daily attack rate. So the higher the risk, the higher your ADAR, ang tawag namin, average daily attack rate, the higher risk of infection. Sinasabay din po natin yung 2-week growth rate. Kung positive ang 2-week growth rate, tumataas po. Kung mas mataas ang porsyento ng 2-week growth rate nyo, mas mabilis yung pagtaas ng kaso. Ang gusto ko natin is yung negative 2-week growth rate. Ibig sabihin po kasi lumiliit na yung epidemya sa lugar na yon. So next slide po. So tinitingnan natin itong dalawang ito. Next slide po. Sa isang cross-tabulation na ginagawa natin. So tinitignan natin, naggumawa tayo ng low, moderate, or high na average daily attack rate at saka nag-classify ko tayo ng low, moderate, or high na low, moderate, or high na 2-week growth rate. So, yung cross-tabulation po ng risk para sa isang area ay kinukuha namin whether minimal, low, moderate, high, or critical. Next slide please. Punta naman po tayo ngayon sa ating gatekeeping indicators. So ito po, bago ho tayo mag-de-escalate ng risk classification sa isang lugar, gusto ho natin handa na siya para tapatan kung sakaling dumami ulit yung kaso. Para hindi ho pabalik-balik na na-de-escalate siya ng NGCQ, mamaya after 2 weeks or 1 month, babalik na naman sa GCQ. So mahirap po para sa taong bayan para yon. So meron po tayong mga gatekeeping indicators na kailangan mag-submit po sila ng performance nila sa appeals, yung surveillance capacity, community level care staff, contact tracing capacity, active tracing and isolation, and yung referral coordination po. So next slide po. Ang pangatlo po na tinitingnan natin is yung healthcare utilization rate, na yun lang po ang dahilan para tayo mag-e-escalate ng community quarantine sa isang lugar. So ang binibilang po natin dito is yung paggamit natin ng mga ICU beds, isolation beds, and ward beds, at saka ang mechanical ventilator. So ang pinaka-signal ko dito, dapat less than 60 po para hindi tayo mag-GCQ. Dapat less than 60 ang ating HCUR. Kung lumampas po tayo ng 70, mag-MECQ po. At kung lumampas po ng 85, lang po tayo mag-ECQ. Kahit po dumadami yung mga kaso sa isang lugar, kapag kaya pa po ng ating mga health facilities na bigyan ng atensyon ang mga kaso ng COVID sa lugar, hindi po tayo mag-escalate ng community quarantine. Next slide po. So yung proseso lang po dito is yung tinitignan po namin kung tumataas ang mga healthcare utilization rate natin twice a month on the 14th and the 30th para tignan po kung merong mga lugar na kailangan i-escalate ang kanilang community quarantine. Pero ho, every month, humaharap po tayo sa IATF para ibigay ang risk classification at sino yung mga areas ho natin na pwedeng mag-de-escalate. So ginagamit po natin yung case transmission indicators natin, tinitignan natin yung ibang indicators, tsaka yung kung nakakamit nila yung ating gatekeeping indicators bago po tayo mag-de-escalate. Next slide po. Sa proseso po natin, meron po tayong isang preliminary classification, usually mga 25th of the month. Tapos binibigyan po natin ng pagkakataon ng ating mga local government units para mag-appeal sila using data that they have in their own local government unit. And then we come up with the final classification that is announced by our president. So ang tinitignan ho lang namin, step 1 is kinoconsider po namin yung previous classification kung pwedeng i-maintain yun. The next step po, step 2, is tinitignan namin yung critical care utilization rate na dapat hindi lumalampas sa 50% para ho, 60%, sorry, para ibig sabihin mo noon, walang signal po para i-escalate yung community quarantine sa lugar. Ang step 3 po is we get the cross-tabulation of the risk from the average daily attack rate and 2-week growth rate.
And then, meron din po tayong tinitignan ng mga ibang information sa step 4. Ang pinaka-importante ho dito is yung socio-economic risk natin. Kasi minsan po, kung maglalagay tayong ng strictong community quarantine sa area, makikita ho natin na minsan may mga areas ho na 45% ang kanilang contribution sa employment sa buong rehiyon, or that they contribute to 28% of the economy for the region. So parang kung ganun po, parang mahirap pong magtaas ng community quarantine sa lugar. So mas maganda pong i-maintain natin yung less strict na community quarantine at gandahan na lang po yung health system capacity at yung minimum health standard. So in this case po, ang proposal namin for this area is still to maintain the risk classification of MGCQ. Next slide po. So ganun din po ang proseso. Oo. Sa second Maraming example lang po na salamat, to, is ang classification. Ang previous Yusek, classification niya sa dahil step marami 1. pong questions yung Thank ating you. media, thank you very much po muna, no? But I think you were very clear on the process pagdating po sa recommendation ng classification. I hope you can join us po for the open forum dahil ang mga kasama po natin sa media may have lots of questions, no? And finally po, ang aking kaklase sa 17th Congress, now Bohol Governor Arthur Yap. Sir, magbubukas kayo sa turismo sa November 15. Ano po ang kahandaan natin laban sa COVID-19 at ano yung mga guidelines na dapat malaman ng gustong bumisita dito sa inyong island paradise na Bohol? The floor is yours, Governor Yap. Secretary Harry, classmate, thank you very much for coming to Bohol and highlighting our province. At this point in time, we are studying the possibility already na buksan na natin ang Bohol sa domestic tourism by November 15. And for that, para sa mga gustong malaman mga requirements, pwede naman silang bumisita sa tourism.bohol.gov.ph. So uulitin ko lang po, ang mga gustong pumunta sa Bohol, they can check out tourism.bohol.gov.ph. So meron kaming mga hina-highlight na mga tours doon at saka anong mga pwedeng gawin. But mas importante, nandun rin yung mga medical protocols na susundin. Kasi ang critical ngayon, meron kang 72-hour na PCR negative test result. So within, if you have a valid negative PCR test result to COVID, then you can register. Let us know about that. Mabibigyan ho kayo ng mabibigyan kayo ng QR code, and you will use that QR code to register. And then you can now book your stay with accredited establishments. When you come to Bohol, hindi pa pwedeng payagan yung do-it-yourself tours. Pero ang mangyayari dito is kahit na you will not be allowed your do-it-yourself tours, meron tayong mga itinerary na i-share sa kanila na pwede nilang pagpilian. So, yun. Governor, nawala kayo? Governor, nawala kayo? Okay, habang nawala po si Governor, no? Ito po yung QR code na ini-issue nila matapos po kayo magrehistro sa internet. Bibigay po sa inyo to sa airport at i-scan po kayo sa kauna-unang beses sa airport para marehistro na pumasok kayo ng Bohol. Tapos sa lahat po ng pupuntahan ninyo, lahat ng tourist sites at hotel nyo, i-scan kayo pag dumating kayo at i-scan din kayo pag alis nyo. Napakaganda po ng sistema, paperless, contactless, at wala pong delay. I commend po Governor Yap and the entire province of Bohol for this technological device. Now,